Meron pong tumatak sa isip ko, hindi naman po dahil sa ano no, sa ano pa man pong bagay, pero ng gobyerno. yung Opo. sinasabi po ninyo na hangga't si Ferdinand Marcos Jr. ang presidente, hindi uunlad ang pagsasaka ng palay sa Pilipinas? Ganun na ho naging trend. Lalong bumagsak ang presyo nung naging pangulo siya. Kasi nga, ang gusto niya, murang bigas. Kasi ang campaign ploy niya, yung benting bigas. Dito nga sa 2026, ang sinasabi ng Secretary Laurel, it will be expanded in 82 provinces to cater to 15 million families. Okay? Mhm. Isipin po ninyo, saan nila kukuhanin ngayon yung 20 pesos na bigas na yon? Okay? So, siyempre, mumurahin nila ngayon yung palay. Kasi ang gut rule kasi, presyo ng bigas divided by 2, yun ang presyo ng palay. Okay? So, kung 20 yan, di 10 pesos. Kaya may mga bumibili pa rin ng 22 pesos, etc. Ngayon, yung nabanggit naman ninyo kanina na medyo tumaas na yung presyo ng bigas, na yung magandang kalidad ay 60 pesos per kilogram, tama naman po yun. Although, dito sa Bai, nandun pa rin yung medyo mura na 36, 38, 40 pesos per kilo, mga ganon. Kami, ang binibili namin mga bigas, yung 40 pesos per kilo. Kasi ayaw ko rin naman na masarap ang masyado yung bigas kasi yan ngayon ang isang implikasyon. Marami na hong kumakain, masyadong mataas ang consumption, kaya associated yung white well-milled rice sa incidence ng diabetic type 2. Okay? Marami hong ngayon diabetes dahil malakas silang kumain ng Kanin. Opo, okay. ng kanin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!